Kumpiyansa naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi madidiin ng Kamara si Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Hamon pa niya sa mga kongresista, bakit hindi rin daw nila ilabas sa publiko kung paano nila ginasta ang kanilang pondo. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Hindi raw nababahala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panggigipit umano ng Administrasyong Marcos sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Bagamat nire-respeto raw niya ang kapangyarihan ng Kongreso, nakalkalin ang issue sa ginastos na confidential funds ng anak sa Department of Education at sa Office of the Vice President. Kumpiyansa raw ang dating Pangulo na hindi mabubutasan si VP Sara. I am entertained. Wala man nangyayari sa anak ko. Kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Ayon kay Digong, mas nag-aalala siya sa kaso ng Chief of Staff ng Bise na si Zulaika Lopez. Pinalawig kasi ng Kamara sa 10 araw ang contempt at detention order kay Lopez na nakakonfine pa rin sa ospital. Kung ang death threat naman ng Bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez ang pag-uusapan. Ipinagkibit balikat lang ito ni Duterte dahil nag-asalbata lang daw ang anak. Binata man yun. Ako, utro rin itong PSG patay nila. Siyempre, pagka ganong init ng... Sino ba naman hindi mag-init ng ulo? Ayon kay Duterte, halatang nakatutok sa pamilya nila ang Administrasyong Marcos. Kaya kung siya raw ang masusunod, may payo siya kay VP Sara. Sabi ko nga kay Inday, tama na yung Vice President. Total, tatay niyan, Presidente man. Okay na yan. Banat pa niya, total nagkakaungkata na rin lang naman. Bakit hindi daw isa publiko rin ng Kongreso kung paano rin nila ginagastos ang kanilang pondo? Hindi man direktang sinagot ang hamon ni Duterte. Pumalag pa rin ang ilang mambabata sa mga sinabi ng dating Pangulo. Lumang tugtugin na raw ang ganitong mga banat. Kaya payo nila kay Duterte, wag na makisawsaw at hayaan si VP Sara na magpaliwanag. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong issue. Isa lang ang masasabi natin, no? I-explain lang niya kung paano ginamit ang confidential fund. Yun na yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.